natin si Jesus. Yun pong palakpak para kay Jesus. Ayan. Yung pong palakpak ng mga pinagpala ni Lord nitong nakaraang linggo. Aba nga naman. Okay. Praise God. Good morning po. Good morning. Gandang umaga. Okay. Pwede bang sabihin mo muna o batiin mo muna yung katabi mo? Sabihin mo, good morning. Good morning. Ayan. At pwede bang sabihin mo nga diyan sa iyong kasama o sa iyong katabi yung mga sinabi ni Claude kanina rito, ikaw ay pabuti ng pabuti, paayos na ang paayos ang buhay, paganda ng paganda ang buhay, ikaw ay payaman ng payaman, ikaw ay maaabot mo ang iyong mga pangarap, ikaw ay magiging successful. Come on. Praise God. Okay. Huwag namang pagkasabi ng gayo'y sabay hirit, libre mo ko mamaya. Wala namang gayo. Huwag namang gano'n. Okay. Bago po ako magpatuloy, may mga new friends po ba tayo? Pwede ko po ba makita yung mga kamay ng mga new friends natin? We have 2, 3, and 4, and 5, and yun. Sige po, okay lang. Okay lang po ba remain nyo pong nakataas yung mga kamay nyo? So, malalapitan at mawe-welcome po tayo ng mga friends natin dito. Come on, please. Makikitaas po ng mga kamay ng mga new friends natin. So, we can welcome you po. Ayan. Welcome po kayo. Welcome po sa JA1 San Jose. Ayan. Okay. Ayan. Welcome po. Masaya po kami na makasama kayo dito. Ayan. Mamaya po yung mga nag-invite sa inyo, ititreat po nila kayo ng lunch. Kaya wag po agad kayong uuwi right after the service. Ayan. Wino-workout lang po natin na magkaroon tayo ng separate na space for the new friends. Kasi I am planning po na whenever we have new friends, maganda meron tayong simple snacks or lunch right after the service together with those who invited them. Wino-workout ko pa kung saan ilalagay. Ipag-pray nyo po na paboran tayo ni Konsihal na ipagamit yung grahe niya. Malay nyo. Laki-laki ng grahe niya dyan sa kabila eh. Okay. Pero kung hindi man po natin magawa ng space, di dalhin nyo na lang sa Erlindas mamaya. Sagot ko ang tanong. Okay? Ano mang tanong, basta wag lang math. Okay. Genesis chapter 22 talks about nung si Abraham po ay sinubok ng Diyos patungkol sa pag-o-offer ng kanyang anak na si? Sinong anak ni Abraham? Isaac. Kala ko may magsasabi sa inyo ng Moses eh. Tunay no? Sala yun. Okay. Sabi po sa Genesis chapter 22 verse 2, sinabi sa kanya, ibig sabihin si Lord po yung nagsasalita diyan. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. Ayon. Kaya pala yan ni Isaac. Isa. Nag-iisa, kaisa-isa. Pero ang meaning po talaga ng Isaac ay laughter. Kaya kapag ang iyong asawa ay lagi natawa, anong ipagamot mo na? Hindi. Pwedeng mong i-consider yung name na Isaac. Pag babae po, Isaac, bahala ka na. Kaya mo na yun. Isaac. Okay, nawala yung verse, anak. Nasaan? Oh, Lord! My God! Ayan, masahin po ulit natin. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Hindi Moria, ha? Moriah. Hindi Moira. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Ayan. Naku po, ang hirap nito. And then in verse 4, ang sabi po roon, nang ikatlong araw ng paglalakbay, may layo,
Imagine nyo yun, 3 days na naglalakbay. Naalala ko pagka mula rito sa Batangas, going to Baguio, hindi naman aabutin ng 3 araw. Napakalayo na noon. Imagine nyo ito, 3 days. Nang 4th araw ng paglalakbay, anong sabi riyan? Natanaw. Malayo pa pala, natanaw pa lang eh. Hindi pa narating after 3 days. Natanaw pa lang. Natanaw nila na nilaanda kung kanilang pupuntahan. So we can see that after 3 days, ito pa rin po yung sitwasyon. Ano ang sitwasyon? Next verse. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon anak? Tugon ni Abraham, mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. In verse 8, sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon, kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. You can see, ito yung situation. Gusto ni Lord ipa-offer kay Abraham ang kanya nag-iisang anak na si Isaac. You know the story. Baka nga hindi lamang 100 times nyo na itong narinig o napag-usapan. Okay? We all know the story. At naniniwala ang nananampalataya po si Abraham that the Lord will provide a substitute na pang-offering. Okay? Pero ito po ang sitwasyon. 3 days na po nakakalipas, pero wala pa pong pinapakita o sinasabi ang Lord if He will provide a substitute na pang-offering. Kaya napatanong na po yung anak at nagtataka, walang idea. Sabi niya, Ama, meron po tayong panggatong. Meron po tayong apoy. Pero nasan po ang tupang i-offer? At sumagot si Abraham, si Lord ang magpo-provide. Alam niyo po, ito po yung napakatagal ng story eh. At madalas na nating naririnig. Pero naniniwala po ako na hanggang ngayon, marami pa rin po ang nakakaranas ng katanungang ito sa kanilang mga puso. Ano yon? Magpo-provide ba si Lord? Magpo-provide ba si Lord? Maring yung iba rito, nagkatapusan, di ba? March ano ba ngayon? March 5, di ba? So, dumaan po ang katapusan ng mga nakaraang araw at malamang yung iba ay nakaranas na naman pong kalat ang paa. Alam niyo yung kalat ang paa? Paghahanap ng pambayad, pangharap, pang-settle, or kung hindi naman po kayo dumaan doon sa tipong nahirapan kang pagbabayad ng bills nung katapusan ay may mga subambay naman. May nagkasakit na anak, may na-ospital sa pamilya, or yung tipong kung kailan saktong-sakto lang ang budget, biglang nasira ang sasakyan mo at ang sabi ng mekaniko, ibababa ang transmission. Oh, aray ko. Di kapag wala kang idea, yun lang naman pala, di ibaba ninyo. Boss, sigurado na kayo, ibababa natin. Di ibaba na. Yun lang pala, nang magawa na yan. Boss, 35,000 po ang gayon. Ano kang ibababa nyo? Yung mga tipong ganon. Tapos sabay-sabay, magbabayad ka sa bahay, magbabayad ka sa tubig, magbabayad ka ng kuryente, magtituition yung bata, magbe-birthday ka, magbe-wedding anniversary kayo. Magnininong ka pa sa kasal. Magpaparehistro ng sasakyan. Kasi ang plaka mo ay 3 ang dulo, tapos yung sunod 3 uli. First week of March. Wow! And then you will ask the Lord, Lord, nandiyan ka pa ba? Sunod-sunod na are. Overwhelming. Ang kanta pa naman natin last week, if grace is an ocean, we are all sinking. Bakit parang itong nakaraang linggo, parang bills ang ocean? If bills is like an ocean, we're all sinking. At napapatanong ka na kagaya ni Isaac, Ama, meron ng panggatong, meron ng apoy, nasaan ang pambayad sa kuryente? Ang pang-o-offering. Mapapatanong ka na lang, magpo-provide ba si Lord? Okay? At sa biyaya po ng Diyos ngayong umagang ito, the Lord will reveal unto us that He is good and He will let us taste and see His goodness. Amen? Sino naniniwala doon? Kaya, kagaya po, sige palakpakan muna natin si Lord.
Kaya kagaya po ng naiitanong natin, paminsan-minsan, yan din po ang title ng ating pag-uusapan, magpo-provide ba si Lord? Let's pray. Father, our Jehovah Jireh, our provider, we all know you will provide. We ask forgiveness sa mga pagkakataon o panahon na napapatanong pa kami, nagda-doubt kami, nag-aalala kami, natatakot kami. But we know you will provide. Help us to understand. Help us, Lord, na maitatak ito sa aming puso at isip amidst our situation. Sa gitna ng aming mga pinagdaraanan, Lord, remind us that you are our provider, that you will provide. Thank you, Lord, for this wonderful day. Thank you, Lord, for the opportunity na makapag-gather po uli, makarinig ng inyong mga salita. And we pray, i-bless nyo po ako as I preach your word. I-bless nyo rin po ang lahat ng makikinig. Bless their hearts, bless their mind, na maunawaan po namin ang gusto nyo pong ituro sa aming lahat. We dedicate to you this day, we dedicate to you this Sunday service. Kayo po, Lord, ang mapangiti namin. Kayo po, Lord, ang ma-bless sa araw na ito. At bunga po noon, mapapagpala ang bawat isa. We are declaring your complete victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. Kayo po ang mahayag, kayo po ang makilala, kayo po ang mataas. Tago niyo po ako sa inyong likuran. Kayo po ang ma-reveal, Lord. Kayo po ang ma-reveal. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen. Praise God. Magpo-provide ba si Lord? Naniniwala po ako dito na yung iba hanggang natapos na ang mga kailangan bayaran, naroroon at para bagang hindi mo pa rin naramdaman, hindi pa rin dumadating yung provision ng Diyos. Pero you know in your heart that the Lord will provide. Kaya lang may mga bagay na nakakaapekto sa tiwala natin sa Diyos na magpo-provide ba talaga siya. Okay? May mga bagay po na nakakaapekto. And coming from this story, makikita po natin yon sa biyaya ng Diyos at ipauunawa po sa atin how to overcome yung mga bagay na yon na nagbibigay sa atin ng doubt that the Lord will really provide for us. Number 1, yung pagsubok, yung testing. Genesis chapter 22 verse 1, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Everybody say, sinubok. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, sinubok. Alam nyo, pag walang pagsubok, it is so easy na sabihin na God will provide. Sino nag-agree? Pag walang testing, pag walang pinagdadaanan, pag smooth sailing ang lahat, ay andaling mag-encourage. Andaling sabihin, huwag kang mag-alala, God will provide. Ay, okay lang yan, kayang-kaya ni Lord yan. Si Lord nga may-ari ng langit at lupa. Si Lord nga ang sabi nga sa Matthew pinapakain ni Jesus yung mga ibon sa parang, hindi naman marunong magtanim, hindi naman marunong mag-ani. Things like that. Ang daling sabihin yan. Pero iba pong usapan na, pag nasa gitna ka na ng pagsubok, na kahit pang pastor, pag nasubok, ay nabo-born again uli. Alam niyo yun? Ang tindi, pastor na, tapos na-born again lang uli. Lalo pa pag pagsubok na sa pangangailangan o needs. Taas po ang kamay ng mga single. Hindi nangangahulog ang wala pang boyfriend o girlfriend. Basta wala ka pang asawa, kahit kakasalin ka na, single ka pa rin. Taas po ang kamay. Ayun, nung sinabi kong kakasalin na, may nagtaas, ba? Okay, baba na po. Halata naman. Halata naman. Okay. Di ba mga single? Single ka pa lang, single ka pa. Pero kapag usapang needs o usapang bills na, minsan napapaisip ka rin. Okay? Anong patutunguhan nito? May patutunguhan nito How much more yung may pamilya? Naalala ko nung binata ako, sabi ko, okay lang yan. As long as ako'y nakakasurvive, as long as ako'y buhay, may income o wala, survive. Katwiran ko, ako'y sanay sa bukid. Sa bukid,
tamad lang ang nagugutom. Sa bukid, basta ikaw ay may malunggay, katalo na yan, may bawang. Wag na yung sibuyas nagmahal ng sibuyas noong nakaraan Ayos na yan, may kanin, buhay. Iba ho nung nagkapamilya na. Sino ho nung binata o nung dalaga ay kagaya ka ni pastor? Ayos na, kaya ko yan, basta survive. Ay nung nagkapamilya, lalo na nung may mga anak na. Napapaisip ka na, kahit may savings naman, kahit meron namang puno naman ng bigasan, huwag na yung tubalan. Yung sabi, puno rin ang tubalan yung bigasan na lang. Puno ang bigasan, puno ang rep, puno ang cabinet. Ayos naman. Pero bakit pag humiga ka na, tutulog na kayong mag-asawa? Ang pinag-uusapan nyo pa rin paano kaya yun? Magka-college si Elise. Magti 3 years old pa lamang ngayon. Pinag-uusapan. Ang laki-laki ng need for security. Tama gayon? At actually, kahit nga hindi pa married, kahit wala pang asawa, wala pang sariling pamilya, may mga single na ang laki-laki rin ng need for security. Tama ba? Di ba? At pagdating po ng pagsubok sa needs, it will show kung sino talaga ang kinikilala nating provider o pinanggagalingan ng tulong. Yan. Ewan ko kung ganito rin kayo, mga tatay na nakakarinig ngayon itong sinishare ko. Kasi ako po, ito napansin ko, pagdating ng pagsubok, when it comes sa provision, may mga pagkakataon po na nag-i-struggle ako. Acting and believing as if ako ang provider. Siyempre, dito naman sa mundo, yun ang setup tatay ang provider. Pero bakit pag smooth sailing, it is so easy to understand, to be reminded na si Lord ang provider, si Lord ang provider. Pero pagka nagkukulang na, pag may pangangailangan na, parang gipitan na, kailangan ng bayaran nito, kailangan mag-produce ka na ng ganito, para bagang umaakto ka na, teka, ano nga gagawin ko? Ano nga bang gagawin ko? Wala na akong magawa. Hello? O kung hindi ka man tatay, maaaring ikaw ang breadwinner ng family. Ikaw ang breadwinner, para bagang nagkasakit si mama. Paano bang gagawin ko? Kailangan makaproduce ako ng pera, kailangan ako magawa ng paraan, ganyan. As if, ikaw naman talaga ang gagawa ng pera. Pagdating ng pagsubok, ipapakita nito ang tayo ng puso mo. Kung sino ba talaga ang pinaniniwalaan mong provider? Si Lord o ikaw? Si Lord o ikaw? Pagsubok will show if we will rely on God or we will rely on somebody or something else. Bakit ko sinabi yon? Yung iba kasi, pagdating ng problemang pinansyal, sa halip na sa Diyos unang lumapit, lumalapit sa Bombay. O kaya, huy, medyo alanganin ang budget natin anong gagawin natin? Sabi nung misis, sabi nung mister, huwag kang mag-alala, kauuwi lamang ng galing Australia. Ay ano naman, may dalamba ka. Hihiram tayo, paluluwagan tayo noon. Bakit ganyan? Pagdating ng pagsubok, ang iniisip agad natin ay aasa sa tao, o sa sarili, o sa ibang bagay. Ay anong gagawin mo? Anong plano mo kung magkagipitan man? Di pag magkagipitan man, nariyan naman ang titulo ng lupa, nariyan naman ang CROR ng aking sasakyan. Ay paano nga kung yung sasakyan ay sira? Tapos paano nga kung yung lupa mo naman ang titulo, isa iba na kapangala? Ang hirap. Ipapakita niyan kung kanino ka ba talaga nagre-rely. Sabihin mo nga, si Lord, ang aking pag-asa at lagi kong inaasahan. Pag dumating po tayo sa puntong yon, na ang Diyos ang iyong inaasahan, ibang magiging laban mo pagdating ng pagsubok.
May kukwento ako sa inyo. Meron pong isang, ano bang tawag doon sa umaakyat ng bundok? Anong badyaw? Ang badyaw ay sa dagat yun. Diyan kayo mali. Ang tiger. And the hiker daw, hiker. Si Ilis ang tinanong ninyo, tiger, what is your name? My name is Lion Tiger. Pagsabait. Meron daw pong isang hiker na nagpilit umakyat sa Mount Everest. Kami hong mag-asawa ay nakaakyat sa Mount Pulag. Siya sabi ko sa life group ko, kahit yata ako'y opera ng 1 million hindi na ako babalik doon. Tinanong ako ng aking asawa, 2 million? Sabi ko, pag-iisipan ko. Bigla napaisip At nung yung pong hiker ay kinausap na po nung mga guide doon at sabi, Sir, mas maigi po siguro na tayo na muna kayo ng tent dito sa areang ito kasi mabibitin po kayo sa oras. Aabutin po kayo ng dilim. Napakadilim po diyan sa pataas. Pitch black po, pitch black. Wala kayong maianinag. Ay baka po kayo ay maaksidente. Ay dahil itong hiker na ito ay mas mayabang pa kay pastor. Imagine nyo na kung gaano kayabang yun ha. Ay nagpumilit at sinabi, kakaaga pang iyan. Kakaliwanag pang iyan. Ako na may pinakamabilis umakyat sa amin. Hindi mo na itanong nung ako elementary, hindi ako nahuhuli ng security sa bilis kong umakyat ng bakod. And to make the long story short, nagpumilit pa rin siyang umakyat. Nagpatuloy po siya sa pag-akyat. Gusto niya marating ang peak in one day. Paano mangyayari yun? At ito na nga po ang nangyari. Kagaya ng warning ng mga guides, inabot na po siya ng dilim. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, inabot na ng dilim. At nung napakadilim na, nag-slide po yung isa niyang paa nung minsang siya po ay humakbang pataas, umakyat pataas, nag-slide. Hanggang sa siya po ay nahulog. Maya-maya pa'y dumating na po yung dulo ng kanyang harness. At nakabitin po siya sa ere. Wala siyang nakikita. Ultimong kamay niya, di niya maaninag. Nalaglag yung ilaw. Pitch black. Na ang tangi na lamang pong pinanghahawakan niya kaya siya hindi nahuhulog ng diretsyo ay yung kanyang harness. At habang nakabitin siya doon, humingi siya ng tulong kay Lord. Wow, kay Lord na hingi ng tulong. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, kung mahulog ka man, kay Lord ka din ba hihingi agad ng tulong? Ay sabi naman, anong sinagot ng partner mo? Ay hindi daw hindi daw. Sabi, kung mahulog man ako, papol ka kasi. Papol daw. Naman na. Ay, ito na. Tuloy natin yung story. Habang nakakapit siya, nag-pray siya, sabi niya, Lord, tulungan niyo po ako. Magpadala po kayo ng tulong. At sumagot ang Diyos. Sige anak, tutulungan kita. Lord, ikaw na ba talaga yan? Oo. Ay, sino kang kasama? Mawala ka naman ng kasama rito eh. Batanggin niyo pala kayo, Lord. Ako ito. Sinabi ko sa aking salita na lahat ng tatawag sa akin, tutugunin ko. Tulungan niyo po ako, Lord. Kung ikaw nga yan, tulungan niyo po ako, Lord. Sige, tutulungan kita. Sige po, Lord, magpapadala po ba kayo dito ng mga guides para tulungan ako? Hindi, tutulungan kita. Baka naman po hindi mga guides ang ipadadala niyo, baka naman po magpapadala kayo ng helicopter.
sorry. Helicopter. Yung mga bata ay, yo, helicopter! Siguro ganun po ang padadala ninyo, tapos sasagipin po ako dito. Hindi din anak, hindi gayon. Basta tutulungan kita, magtiwala ka lamang. Baka naman po, totoo talagang may mga superhero, baka may dadating po ditong mga sino po yung padadala nyo, taga Marvel o taga DC? Depende kung sinong sunod na kalaban ni Kang. Napanood nyo na? Ant-Man? Kang the Conqueror? Yain na, Korean lagi pinapanood nyo. Sino po yung padadala nyo, Lord? At nagtanong na ang Diyos. Sabi mo, nahingi ka ng tulong sa akin. Oo nga po, kaya nga po, di po ba may padadala kayo? May tao po kayong gagamitin? O may sitwasyon po kayong gagamitin? Basta alam ko, Lord, may gagamitin kayo, may padadala kayo. Hindi. Sa pagkakataong ito, ako ang tutulong mismo sa'yo. Parang ang hirap paniwalaan yan, Lord. Kayo talaga mismo ang tutulong. Kaya ako hindi direkta sa inyo. Ako'y nalapit sa tao. Ako ang tutulong sa iyo. Sige Lord, sige po. Nagtitiwala po ako sa inyo. Nagtitiwala? Kung sino-sino ang hinahanap kanina. Nagtitiwala po ako sa inyo, Lord. Sige po. Tell me what to do, Lord. Sabi ng Diyos, bumitaw ka sa harness. Lord, ano po yan? Nabibingi. Sabi mo nga sa katabi mo, partner, pag may sinabi ba si Lord, nabibingi ka rin ba minsan? Sabi ko, bumitaw ka sa harness. Lord, ikaw ba talaga yan? Sabi niyo po kasi sa Jeremiah 29:11, for you know the plans you have for me, plans not to harm me but to prosper me, plans to give me hope and a future. Mukhang wala na akong future nito, Lord, pag bumitaw ako. Saka sabi mo, not to harm me, ba't parang gusto niyo po akong malaglag? Nagtitiwala ka ga sa akin? Yes, Lord! Church nga po ako every Sunday. Nagpe-pray nga po ako lagi. Bago kumain. Ay, bago matulog. Bago po kumain. Kung nagtitiwala ka sa akin, bumitaw ka na sa harness at napakalamig diyan. Mamaya'y magyeyelo ka na. Lord, mahuhulog ako. Bumitaw ka nga sa harness. Sabi mo sa katabi mo, bumitaw sa harness. At sa huling pagkakataon ay nakipag-bargain ang hiker, Lord, baka naman may ibang option. Nauunawaan nyo naman siguro ako, Lord, alam nyo naman, kaya hindi ko maibigay sa hirap ng buhay. Ay, iba pala yun. iba pala yun. Nauunawaan nyo naman po siguro ako, Lord, na minsan ay hirap akong magtiwala. Lord, baka naman may iba pang paraan bukod sa pagbitaw din. Ari na nga lang ho kinakapitan ko. Ari na nga lang po ang kinakapitan ko. Ari pong aking ama, ari pong aking negosyo, ari aking trabaho, ari ang aking karir, ari ang aking kayabangan, ari na lang po ang aking harness na kinakapitan. Ikaw kapatid, anong harness na kinakapitan mo? Na ipinabibitaw na ng Diyos sa iyo ngayon, at ang sabi niya, bitawan mo at pagkatiwalaan mo ako. O hanggang ngayon ipinipilit at inilalaban mo pa rin, yain ang ginawain. Yain ang lamigain, basta ako'y kakapit din ni Lord at di nauunawaan nyo naman ako. Hanggang kailan tayong uunawain ng Diyos? Kinabukasan po, headline po sa mga balita, na isang hiker po ang namatay ng dahil sa lamig. Nagyelo po ang buong sistema niya. At di na kinaya ng kanyang katawan at siya'y bumigay, kaya siya'y namatay. Ang pinagtataka po ng mga investigador,
Siya po ay nakabitin hanggang sa siya'y namatay, nakabitin po siya sa kanyang harness. Ang pinagtataka po ng mga investigador, ang layo po ng kanyang paa sa lupa ay iisa ng dangkal. Iisa ng dangkal, nakabitin na gayon. At ang pagitan ng ground at saka ng paa ay isang dangkal. Kaya pala ang sabi ng Diyos ay bumitaw. Si Lord naman hindi naman kinukumpleto ang detalye. Tanungin nga kita, sino rito na nung nag-pray, sinagot ka ni Lord ng kumpletong detalye? Tingnan niyo si Abraham, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Oo, mahirap yun. Ikaw kaya ang utusan ng nanay mo, bumili ka nga ng suka. Wala naman ng tindahan din eh. Pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Ay, kayo na bumili, ay na, ako pinagtitripan nyo na naman. Hindi nga. Church, madaming beses po na gusto kang tulungan ng Lord, ayaw lang natin. Madaming pagkakataon that the Lord wants to help you, wants to provide for you, kulang lang tayo sa tiwala. Pagdating po ng pagsubok, tuturuan tayo ng Diyos magtiwala sa Kanya. Most especially when it comes sa financial na pagsubok, the Lord will teach us to trust Him that He will provide. Noon pa man po'y tinuturuan na ni Lord si Abraham na magtiwala sa Kanya, na siya ang magpo-provide for Abraham. Imagine, pinaalis ni Lord si Abraham sa kanyang bahay. Sabi ni Lord, iwan mo ang bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Mahirap yun. Saan ka pupunta, Lord? Basta ako magpo-provide. Ano pa? Nangako ang Diyos, bibigyan kita ng anak. Pwede namang that time ibigay na agad, pero ano napansin niyo doon sa story, pinatagal pa. Bakit pinatagal pa ni Lord? Pinaabot pa ng sobrang tanda na bago ibigay ang anak para ipakita ng Lord ng obvious na siya ang nagbigay. Alam nyo, sa mga pagkakataong may hinihingi ka at pinagtatagal ni Lord, pinagaganda lang ni Lord ang setup. Imagine mo nga naman, pag hingi mo, ibinigay agad sa iyo, anong sasabihin ng iba? Ay dahil masipag talaga yan. Ay dahil magaling talaga yan. Ay dahil deserve niya. Deserve. Diba? At dahil talagang magaling yan, matalino, talagang masipag yung batang yan. Eh yung nagtagal, yung after mong ipakita sa madlang people na masipag ka, mayabang, masipag ka, matyaga ka, matalino ka, and after all the efforts ay wala pa rin. Tapos nung suko ka na sabi mo si Lord na ang bahala ay saka ibinigay ni Lord, sino ang mag-glorify? Sino ang mapaparangalan? Ang Diyos. Kaya in the season of waiting, there is molding. Kaya kung pinag-iintay ka ni Lord, inaayos ni Lord ito. Sino po ang naniniwala na anything na hingin mo, basta hindi naman masama, ay kayang ibigay ng Diyos sa'yo? The question is, bakit minsan pinatatagal? Kasi inaayos ito. Always remember, blessing, tapos hindi ayos ang karakter, disaster. Blessing or answered prayer, tapos hindi ayos ang karakter, ikaw ay magiging monster. Madami na nagkagayan, dumating dito sa church, Pastor, ipag-pray niyo po ako, gusto ko po talaga magkaroon ng trabaho. Pinag-pray ko, Lord, magkatrabaho po. Biyaya ng Diyos nagkatrabaho, nawala na sa church. Ay alangan namang ipag-pray ko, Lord, mawalan uli ng trabaho. Alangan namang gayong. Eh di sala yung. Di ang pinagpe-pray ko na lang, Lord, nawa naman po ay maayos ang schedule. Hindi maayos eh. Ayusin niya po ang schedule niya. Minsan ganun eh, di ba? At biyaya po ng Lord siya ay maka-attend. No? Ganun. Okay. Ano pa? Pinabibigay ang nag-iisang anak. Lagi ko naman nababanggit ito, no? Dalawang anak ko ho, si Queen at saka si Elise. Miski ay dalawa, pag hiningi sa akin ng isa, hindi ko ibibigay. Yung sasabihin ninyong, Pastor, pwede pa naman ninyong sundan, akin na lang yung isa. Ano yun, tuta? Hindi ko kayang ibigay.
Imagine ninyo si Abraham, nag-iisa-isa at saka parang imposible na masundan. Sa tatanda na, baog pa. Ay, himala na rin. Tapos ipinabibigay. Mahirap. Pero anong gusto ipakita ng Lord dito? Ipapakita kasi niya na kaya niyang mag-provide ng kapalit if ever. Bakit po hindi takot si Abraham? Alam niyo po, maraming Bible scholars hinuhusgahan si Abraham bilang isang cold na tatay. Cold sa family. Bakit malamig o cold na ama o kapamilya? Dahil nung sinabi daw ni Lord kay Abraham na iwan mo ang iyong pamilya at pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo, hindi na daw nakipag-bargain si Abraham. Di ba sa iba-iba, Lord, baka naman po may iba pang paraan para lang po hindi ko iwan yung nanay at tatay ko. Kawawa naman po, matatanda na, etc. Pero yung nakita natin in the story, in the Bible, na wala siyang ganun. Tapos, nung nakipag-bargain, nung nagsabi si Lord sa kanya, i-offer mo si Isaac, wala siyang palag. Kaya marami po nagsasabi, cold, bato ang puso. I disagree. Ito ang nakita ko kay Abraham. May pangako ang Diyos sa kanya, kaya siya'y naniniwala at nananampalataya that the Lord will provide. Question, church. May pangako ba ang Diyos sa iyo? Kasama ka ba sa mga promises ni Lord in the Bible? Kung kasama tayo, then believe. Daling sabihin, no? Daling sabihin, no? Kaya nga para malaman mo kung ano ang tayo ng puso mo patungkol sa paniniwala at pagtitiwala sa Diyos, then the Lord will let you experience testing. Makikita ang tayo ng puso. Yung akala mo, sold out ka na kay Lord. Yung akala natin, tiwalang-tiwala na tayo sa Diyos. Ano? At sasabihin mo, kayang-kaya ni Lord yan. Si Lord, naku, mabuti yan. Mabuti. Pagdating ng pagsubok, ay, naku po. Hindi pa pala ako sold out. Narepa kayo? Okay. So, wag na po tayong matakot pagdating ng pagsubok because God will provide. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Number 2, ano pa po ang nakakaapekto sa tiwala natin sa Diyos na siya ay magpo-provide? Eto, naku, paborito ko to. Pressure galing sa sitwasyon o sa tao. Yan ang isa pa rin nakakaapekto ng ating tiwala that the Lord will provide. Genesis 22:4, ng ikatlong araw ng paglalakbay. Everybody say, ikatlong araw. Alam niyo, church, madaling manampalataya na God will provide pag dumating ang need, tapos andyan na rin agad yung provision. Ano yun? Yung magbabayad sa katapusan, bago magkatapusan, may sweldo ka na. Wow! Diba? O kaya yung bago dumating yung delivery ng Shopee o ng Lazada, may hawak ka ng pera. Madaling manampalataya na God will provide pag ganon. Paano pag nagtagal na? Paano pag na-delay? Paano pag malapit na ang deadline? Paano kung deadline na nga? Tapos wala pa ang provision. Imagine ninyo si Abraham kasama yung kanyang anak na si Isaac naglalakbay. At sabi po riyan, 3 days na nakakalipas, pero wala pang linaw if God will really provide. Si Isaac walang idea. Basta alam niya mag-o-offering sila magtatay. Si Abraham ang tinutukoy ko dito. Imagine kung anong tumatakbo sa isip at sa puso niya. Nag-iisa kong anak. Nag-iisa-isa. Ang bawa ang Tito Noel. Naglalakbay ang Tito Noel at akay-akay ang kanyang nag-iisang anak. Ay, magya ko na rin napalaki ng garning kalaki. I-offer naman. Anong daming gatong ang gagamitin din. 3 days na po ang nakalipas. Wala pang linaw. Ang lakas maka-pressure ng sitwasyon. Silaag-agree? Lakas maka-pressure ng sitwasyon. Ito pa. Genesis 22:7. Nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Ito matindi. Worried ka na nga if God will really provide,
Tapos yung sitwasyon hindi pa nakikiayon sa iyo at lalo pang nagdadagdag sa worry mo, sasabayan pa ng mga taong magtatanong, o asa na? Diba? Pressured na pressured ka na ng sitwasyon, tapos may mga sasabay pa. Sasabayan pa ng anak mong hingi ng hingi, hindi na naubos yung project, bakasyon may project pa rin. Ano kang project, Utoy, yung pinagkakagastusan diyan sa school mo sa Maynila? Ay, bakasyon na. Mama kailangan daw po talaga may project po kami. Kailangan daw po namin mag-observe sa concert ng mga Koreano. Ano kang kurso mo? Kala ko gay ikaw Tourism po. Kaya nga po kailangan namin pumunta doon sa concert ng K-pop. Kasi mag-o-observe po kami kung paano yung mga setup nila doon. For tourism purposes po, mami. Kagaling ng project Namumroblema na ka na nga, sasabayan ka pa ng mga paniningil, ng mga pinagkakautangan mo. Ineng, nariyan ang iyong inay. Tulog daw po ang mami. Tulog ka daw. Kailan sinabi sa iyo? Kaya ngayon po. I-training mo ng ayos yung anak mo. May kukwento ako sa inyo. Meron akong kwento, break it down. Meron pong isang jeepney driver na namumroblema dahil ipe-phase out na po ang jeep. Sino po ang pabor sa pagpe-phase out ng jeep? Sino ang hindi pabor? Sino yung kahit anong itanong ko, wala kang pakialam? Bahala ka. Bumili ka na ng sasakyan, ha? Namumroblema na. Ayaw naman daw niya nung sa Batrasco. Ayaw daw niya nung mga parang bus. Maagit-it. Siya nakasakay na. Di ba? Parang puro ganun ang tunog no? Kinama na. Malamig naman. Malamig. Walang usok. Diba? Walang init. Talaga lang ang buong biyahe mo, mag-i-enjoy ka doon sa tunog ng parang mga E.T., parang mga alien yun. Tapos, kailangan mong i-work out ang iyong pag-i-stretching para humaba-haba ang iyong mga reach. Kasi ang taas ng hawakan. Kaya pag medyo cute ang pagkalikha ni Lord sa iyo, talagang pag-pray, no, kalat ka sa sahig. Maniwala kayo. Sino nakasakay na? Nung yung ipapalit sa jeep, wala pa ba? Kaya pala hindi niyo ako masakyan, ano? Sige, gusto niyo ipanalangin ko masira sa sakyan niyo? Joke lang po, joke lang. Yun nasira sa sakyan namin Kaya nakasakay kami ni Airpods doon. Gayon pala rides doon. Sabi ni Papa, buti na lang sa dulo ako, may tubo. Huh? Garne, biting ka. Buti na lang, hindi ako nakahang-in. Naman na. Yung mga kasabay namin, mga babae, mga cute ang pagkalikha ni Lord. Alam niyo na ibig sabihin, ayoko kasing magsabi ng mga makaka-offend. Ay talagang muntik nang gumulong sa side. Kaawa ko kay Ining. Gusto ko ng kalangan ng paa nang hindi malaglag Okay. Ito na. Namumroblema si Kuyang jeepney driver. Paano kang gagawin ko rito? Wala siyang budget. Gipit na gipit sa kapirahan, sa madaling salita. Hindi kalayuan, tas wala pang pasahero. Dahil wala ang pasahero niya, nandun pa sa dulo. Magkahawa kamay pang ganyan. Tapos mukhang mag-aaway daw dahil nagpapaabot ng pamasahe. Walang pasahero, walang budget, namumroblema. Maya-maya pa, sa di kalayuan, pagliko niyang gayon, biglang may napara sa kanyang enforcer. Ay, tunay naman. Sabi nung driver, anong oras na? 11:30. Nako, tanghalian. Inabot pa. Sabi ng enforcer tabay! Ay, kay naman At
Nung nalapit na yung enforcer ay nagpapaliwanag ng maigi si jeepney driver, Bossing, ano ka naman? Wala nang, kita nyo na, wala man lamang ako kapasa-pasahero. May problema pa nga ako sa kapirahan. Dami-dami ko pa nga babayaran, Bossing. Bossing, baka naman pwede sa iba na lamang, Bossing. Ay, sabi nung enforcer, ano ka problema mo? Ako'y sasakay lang. Ako'y sasakay lang. Ako'y nagmamadali. Naiwan ako ng aming patrol. Sasakay lang ako. Huwag kang defensive. Ano ang lesson? Huwag kang asyumero. Okay? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, huwag kang asyumero. Nag-reply lang sa'yo, akala mo, crush ka na din. In-invite ka lang sa church, sabihin mo naman, may gusto sa'yo. May gusto naman din talaga sa'yo eh. Gusto kang ilapit kay Lord. Ba't nga may nagpapaliwanag di yan? Puro kayo lalaki riyan na, nagtataka ako sa inyo. Okay. Pero hindi mo masisisi. Kasi nakaka-pressure talaga. Okay? Pero, tingnan nyo po kung ano ang naging tugon ni Abraham. Tinanong ni Isaac si Abraham eh. Nasaan ang tupang ihahandog? Tingnan nyo po kung ano naging sagot ni Abraham. Genesis 22:8. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Hindi nagpaliwanag o hindi nagpadala sa pressure si Abraham. Ano po nakita natin? Biyaya ng Diyos sa kanya. Siya po ay kalmado, relax. At saan galing ang peace na iyon? Again, may pangako po ang Diyos kay Abraham at yun ang pinanghahawakan niya. Again, church, let me ask you, may pangako ba ang Diyos sa iyo? Panghawakan mo. Panghawakan mo. Sige nga, palakpakan natin si Lord. Nag-aalala lang po talaga ako minsan, pastor, sa pag-aaral ko. May pangako ang Diyos sa iyo. Nag-aalala lang po talaga ako kung makakasabay po talaga sa school yung anak ko. May pangako ang Diyos sa pamilya mo na ang iyong mga anak ay ulo at hindi buntot. Nag-aalala lang po ako kung ako ba talaga ipagpapalain ng Diyos dito sa Pilipinas o kailangan ko mag-abroad. May pangako ang Diyos sa iyo na pagpapalain ka sa loob at labas ng bansang ito. Do not worry. Trust the Lord. Lastly, number 3. Ano pa po yung nakakaapekto ng labis sa pagtitiwala natin kay Lord that He will provide? Paniniwalang ikaw lang ang nakakaalam ng kalagayan mo. Yung pakiramdam mo, ikaw lamang ang namumroblema. Yung galit na galit ka sa asawa mong lalaki pag gabi. Kasi ang asawa mong lalaki hilik na. Ikaw ay namumroblema pa. Kaway-kaway sa mga misis. Diba? Alam niyo bagang yung inyong asawang lalaki namumroblema din? Pinili lang matulog na muna para bukas na uli. Bukas na uli. Grind bukas. Pero hindi ibig sabihin ng pananahimik ay walang pakialam. Minsan kaming mga lalaki ganun. Tahimik lang, pero ang daming tumatakbo dyan. Ba't parang wala naman pakialam, walang sinasabi, huwag mong umpisahan. Dahil pag inumpisahan ko namin, mas mahaba pa ang aming litanya kaysa sa inyo. Namumroblema rin yan, may puso yan eh. May utak yan eh. Hindi lang talaga vocal ang lalaki. Yun naman ang problema ng mga lalaki, minsan may problema na ayaw pa sabihin. Sinasarili. Kaya kasasarili na iipon, mamaya ang sensitive na. Nasabihan lang ng kaunti, alam mo, ang pogi mo talaga, Papa. Sobra ka. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Huh?
Nabati lang, pogi, ano ka masama doon? Alam ko mahihinging ka. Agad na? Dumating na kayo order mo. Kararating lang. Ay, di siguradong order ka na uli. Nagiging sensitive na minsan kasi nga puno na. So mga tatay, mga kalalakihan, hindi, may mga pagkakataon na pwede mong i-share. Di ba? Ay, pastor, boyfriend pa lang naman po ako. I-share. Magaling yung kayo'y nag-a-adjust na. May plano ka gawing asawa yan. Sagot, yung mga may girlfriend. Dahil kung walang planong gawin kang asawa, mag-isip-isip ka na babae. Okay. Genesis chapter 22, verses 10 to 12. Actually, hindi ko na inilagay lahat yun na lang mahalaga. Tinawag siya ng anghel ni Yahweh, at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. You know the story. Pero sasabihin ko na rin para mas maging malinaw. Nung aktong i-offer na po ni Abraham si Isaac, sasaksakin na, nakalagay na sa altar, yung anak, sasaksakin na, papatayin na para i-offer. Buti na nga lang, ganun ang offering, pinapatay muna bago sinusunog. Imagine ninyo yung kung pagkatali sinunog na agad, kaya naman ni Lord, ano kung ginawa mo, Abraham? Sabi niyo po, i-offer, may gikidalas-dalas. Kaya mahalaga rin ang timing, ha? Yun ang lesson na nakita ko rin doon. Huwag kang laging dalas-dalas sa buhay. Minsan ni-testing lang. Ikaw na may pabigla-bigla. Alay, sabi ni Lord ay, i-offer daw. Sasabihin ni Lord, hala, nangyari, be? Sabi niyo i-offer. Pero di ko na pinatagal ang paghihirap ng puso ko, Lord. In-offer ko na. Agad-agad. Be, agad-agad. Ba't ang bilis? Pinabilis ko na, Lord. Sabi niyo, i-offer ko sa inyo yung boyfriend ko. In-offer ko na. Ba't mo pinatay? Sabi ko lang, isama mo sa church. Ba't mo pinatay? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, wag laging madali, ha? O dapat ganun din ang pagkasabi, yung kagaya ng kay pastor, yung nauutal, wag nagmamadali kasi, nauutal tuloy. Kasi naman, 10:30 na. Okay. Wag laging nagmamadali, yun ang lesson doon. Buti na lamang si Abraham nag-take time. Nag-take time. Siguro parang naniniwala kasi siya nananampalataya siya na hindi si Isaac ang i-offer niya, kaya yun yung nagte-take time. Parang, Lord, arinay, ginapos ko na. Sige, i-offer mo sa akin ang anak mo. Sige, Lord, ginagayak ko na ang panggatong. Sige, i-offer mo. Lord, bigay naman magbabago pang isip niya. Ni-imagine ko lang yon, hindi naman ako nagdadagdag sa story. Ni-imagine ko lang, nagte-take time siya. Tapos, Lord, dinahasa ko na. Tapos nung Lord, ito na. Sige anak, i-offer mo na. Lord, sige na anak. Lord, sige na anak. Wala na talaga. Abraham, Lord, wag mo nang ituloy ay. Hey, thank you Lord. Minsan tetestingin ka lang Kailangan ko na ba talagang i-give up tong work kong ito kasi biglang nagkapasok ng Sunday Kailangan ko na ba i-give up Ganda-ganda ng income ko dito, Lord. Lord, i-give up ko na ba? Sige po, magre-resign na ako. Lord, magre-resign na ako. Sige anak, mag-resign ka na. Unahin mo ako pag linggo. Lord, magre-resign na talaga ako. Isesend ko na to. Email ito kay boss. Email. Sige anak, send mo na. Lord, send mo na nga. Sige na. Sige na Lord. Mahal na mahal kita Lord. Nawala ng power. Lord, ba't nawala ng power? Huwag ka nang mag-resign. Mawawalan ka na ng pasok pag Sunday. Thank you Lord. Chine-check lang are. Lord, magsasara ba talaga kami pag Sunday morning?
dami pong nabili pag Sunday morning, Lord. Sige na, magsara ka na at yan ay pag yan. Makakabawi din kayo, Lord. Hindi nun. Sige, Lord, love kita. Unahin ko kayo. Ala. Pagkakatapos ng service, magbubukas at saka malakas. Sa biyaya ni Lord. Ay, magtiwala ka sa Diyos. Eto na, sasaksakin na. At sabi po doon sa verse, at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Bakit timing na timing? Bakit alam ng Lord kung kailan pipigilan? Sabihin nyo nga sa akin, sa tingin nyo kung anong reason, ba't alam na alam ng Diyos kung kailan pipigilan? Kasi simula pa sa simula, the Lord is watching them. Simula pa lang ng sa simula, ang Diyos po'y nakatingin. Ang Diyos po'y nagmamasid. Ang Diyos po'y nanonood. Alam ni Lord ang sitwasyon ni Abraham. At kung paanong alam po ng Lord ang sitwasyon ni Abraham, gayon din niya kaalam ang sitwasyon mo. Kaya wag na wag mong iisiping ikaw lang ang nakakaalam ng kalagayan mo because God is watching you. The Lord is watching you. Di ba ang sabi po sa book of Jeremiah, kahit nung binubuo ka pa lang sa sinapupunan ng nanay mo, the Lord is so excited watching you. Grabe yun. Binubuo ka pa lang sa sinapupunan, naglilihi pa lang nanay mo, nakatingin na si Lord sa'yo. Nung mga araw na ang nanay mo ay inom ng coke, hanip namang Nung mga araw na yung nanay mo ay kumakain ng murang manggang piko, o kinalabaw. Sausaw sa banana ketchup. Naglilihi nga eh. Di ba? Buti nga hindi ko pinasawsaw sa Mang Tomas eh. Imagine ko, ba yun? Mang Tomas. God is watching you na. Di ba? Sino po nakapansin, yung baby nagsisimulang maglakad? Tapos nung tutumba, natakay pakalat-kalat kasi yung chinilas ng asawa mo. At nung natakid na, di hiyaw ka na, Tapos nung bumagsak paupo. Wala pa ako nakitang babyng nagsisimulang maglakad na nung bumagsak nguso. Laging paupo. Because God is watching us. God is watching us. The Lord is watching you. The Lord is watching your family. The Lord knows very well your situation. Your situation. At huwag mong iisipin na ikaw lang ang nakakaalam ng kalagayan mo kasi hindi ka nag-iisa. God is with you and God is for you. And if God is for you, who can be against you? And the Lord promised us that He will never leave us nor forsake us. Kaya nga lagi ko kayong ini-encourage to do your homework. Ano ibig sabihin nun? To do your devotion, to read your Bible. Pag alam mo ang sinabi ni Lord in His words, doon ka huhugot ng lakas eh. Kita at alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Alam ng Lord ang lahat. Sabi po sa Genesis 22:14, so Abraham called the name of that place, the Lord will provide. Sa iba pong translation, Jehovah Jireh, meaning the Lord will provide. As it is said to this day, on the mount of the Lord, it shall be provided. Wow. Naniniwala po ako that the Lord will bring you sa sarili mong Mount Moriah. You know what Mount Moriah is? Nag-amen ka na. Mount Moriah is a situation wherein the Lord will test your heart, the Lord will test your faith, if you will really believe that He will provide.
Maaring meron dito, umaakyat na sa bundok muraya ng buhay niya ngayon. Meron naman 3 days na wala pang sagot si Lord. 3 days na wala pang provision. O meron din naman pababa na, praise God. Pero ang tanong ko ngayon ay kung ikaw ay pababa ng nagtagumpay o pababa ng nabigo, pwede kang umakyat uli at magpatuloy at muling managumpay. Amen? Pero ito lamang ang ibig ko sabihin. God will see to it. God will provide. Ang sabi riyan, on the mount of the Lord, it shall be provided. Everybody say, it shall be provided. It shall be provided. It shall be provided. Ibig sabihin yan, the Lord will. Kaya makikita ninyo, minsan parang testing ka nga muna pakakabahin ka muna, tatakutin ka muna, pero magpo-provide siya. Present tense ito magpo-provide siya, pero kagandahan sa Diyos, hindi siya nale-late. Amen? Hindi siya nale-late. Praise God. Ano ba nangyari? Nung tinawag na po ni Lord si Abraham, huwag mong papatayin ang anak mo. Tapos napalingon siya, nakita niya na merong ram, o lalaking tupa, o lalaking kambing, whatsoever, na ang sabi po sa Bible, napasabit daw po yung sungay sa mga sanga ng isang puno, kaya hindi makaalis. At yun ang ini-offer ni Abraham. Lagi nating naririnig yun, lagi nating nakikita yun, madalas nga nalalampas-lampasan natin yun Pero ito po ang pinakita ng Diyos sa akin doon. Para po ang isang sungay ng ram ay sumabit sa puno, it will take time para ito po ay lumaki o humaba ng ganyong kalaki, yung sungay. Kung nai-imagine ninyo. Di ba? Sa atin kasi, mga naala, kikita natin diyan sa daan, kambing ang sungay, pag nakahaba ng kagaya, todo na. Doon kasi kumukulot ang sungay. And it will took years, and actually decades, para kumulot ng ganyan, para matrap sa puno. What else? Siyempre, ang mga puno sa disyerto, kailangan din ng mahabang panahon para lumago. Disyerto nga Bundok nga nasa disyerto naman. Kaya mahaba rin panahon para lumago, enough para makatrap ng sungay ng isang ram. What is my point? Hindi ba parang nagkataon lang yung mga bagay na yon? No. Sinadya po ng Diyos that long time ago, inihanda na po ng Diyos, hinayaan na ng Diyos na may sumibol na isang maliit, may mahulog na isang maliit na buto sa areang yon, upang yun ay sumibol. Nagbigay ang Lord ng enough time para yun ay lumago, enough para makatrap ng sungay. And at the same time, ang Lord po ay nag-raise up na ng isang magulang na kambing na magluluwal ng isang lalaking kambing. At amidst of all the mga predators sa kabundukan ay hindi siya makakain, lalaki siya at mabibigyan siya ng enough time para lumago ang kanyang sungay. Paglago ng sungay na enough para matrap doon sa punong, binigyan din ng Lord ng enough time para lumago at makatrap ng sungay. You know what I mean? Noon pa man, the Lord provided. Kaya nga pala ang sabi in the book of Ephesians, mga mabubuting bagay na inihanda na noong pa mang una para sa atin. Hello? Kaya ako po'y naniniwala na even before the testing, the Lord provided. The Lord provided. Ano naman ang gusto kong makita nyo dito, church? Bago pa ang pagsubok, may provision na ang Diyos. Intayin mo na lang kung paano niya i-reveal sa'yo. Intayin mo na lang kung paano niya i-reveal sa'yo. Nakausap ko na mabilis si Kelly kanina sa labas. At natutuwa ako sa kinikwento niya. Kung di niyo po naitanong, si Kelly po ay may bagong motor. Ayun. Praise God. Palakpakan naman natin si Lord. Alam niyo kung anong kwento niya kanina? Cash daw yun. Wow, sabi ko. Wow, blessed na blessed si Kelly. Pero ito po ang kwento.
May nagpaluwag. At yung tao na lang ang huhulugan niya. Anong punto ko? Yun ay favor, yun ay blessing. Kasi kung maghuhulugan ka doon sa pinagkuhanan, mas mahal. Di ba? Eh dito, may taong nagpaluwag. Huhulugan mo na lang kung ano yung amount ng pagkabili niya in cash. Eh, ang laki nang na-discount. Di ba? Anong tawag doon? Favor. Na noon pa man, ako'y naniniwalang inihanda na ng Diyos ang puso ng taong yon para gamitin niya in favor ni Kelly. Kay Kelly. Biyaya ng Lord. At naniniwala po akong kung paanong kumikilos ang Diyos sa buhay ni Kelly, kayang-kaya rin kilusan ng Diyos ang buhay mo. Naniniwala po ako, church, na bago ka pa man humarap sa pinansyal na pagsubok, ang Lord may inihanda na. May nakaprovide na. May nakalaan na. Pastor, wala akong nakalaan, wala akong savings. Si Lord may savings para sa'yo. Pero hindi ko sinasabing huwag kang mag-save. Hindi ko sinasabing huwag kang mag-save. Yun naman pala yan. Sabi doon sa asawa, yun naman pala mami. At tara tayo mag-out of town. Si Lord na bahala. May savings pala si Lord para sa atin. Hindi ganyan na ibig sabihin. Ang ibig ko lang sabihin doon, ang Diyos laging may nakalaang mabuting bagay sa lahat ng umiibig sa Kanya. Amen? Wow, tindi nito. So the question once again is, magpo-provide ba si Lord? Anong sagot? Yes. And actually, ang mali yung tanong, magpo-provide ba si Lord? Mali ang tanong. Ang tunay ay, nag-provide na si Lord. Sabi mo nga doon sa katabi mo, huwag ka nang mag-alala. Nag-provide na si Lord. Alam ko, naniniwala po ako, si Lord nag-provide na ng panghanggang pagduduktor ng anak ni Najimel. Nasaan gaho ang anak ni Najimel? Ilang taon nagaho yan? Iyon. Kakiyot, bilog. Diba? Naniniwala po ako na nag-provide na si Lord ng pampakasal ng mga magpapakasal in the near future. If you believe in that, you say, Amen! Dami ng kakasalin din eh. Woo! Kaya yung mga kasamahan sa life group, humanda na din kayo. Magpapakasal na sila, and the Lord will provide din na pambigay natin. The Lord will provide ng pang-college mo. Hindi ka titigil. Hindi ka mag-i-stop ng elemental, ng high school lamang. The Lord will provide pang-college. Pastor, malapit na akong gumraduate, magkakatrabaho agad ako. Hindi ka pa isinisilang, nakahanda na yung trabaho mo. Pastor, ang tindi, ang lawak ng imagination mo, hindi ako nag-i-imagine. Kasi ang linaw-linaw ng pangako ng Diyos sa iyo. Hope and a future. I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Pastor, ang tagal ko na po nagpe-pray ng partner in life. Nakahanda na siya noon pa. Iniintay ka na. Sabi nung 14 years old, excited na ako, Pastor, mag-aral ka. Pero, iniintay, nakahanda na siya. Nakahanda na siya. Pero humanda ka na rin sa exam. Ha? Mag-aral ka. Tumigil ka, inain. Okay. Pastor, naniniwala po ako, excited po ako, naniniwala po ako. Nakikita-kita ko na po ang gagawin ng Lord. Nakikita-kita ko na, nabivisualize ko na, excited po ako. Kapatid, huwag kang ma-excited lamang sa nakikita mo. Huwag mo lang tingnan. Tikman mo. Huh? Tikman? Huwag mo titikman. Baka bigla kang tikman daw. Anong ibig sabihin? Sabi po doon sa kinakanta natin kanina in Psalm 34:8, "Oh, taste and see that the Lord is good." Sino po naniniwala dito mabuti ang Diyos? Sino po naniniwala dito na kung gaano kabuti ang Diyos kay Abraham ay gayon din siyang kabuti sa iyo? Dahil ang Diyos natin ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. If you believe that the Lord is good at nakikita mong siya'y mabuti,
Kapatid, huwag ka makontentong pumapalakpak ka lang dahil nakikita mong mabuti nga ang Diyos. Huwag ka makontento. Ranasin mo. Kaya sabi ng psalmist, hindi lang see, taste. Ranasin mo. Ang ganda ng version sa CEB. Sabi po sa CEB, discover for yourself that the Lord is kind. Discover for yourself, church. Discover for yourself. Experience it. Ay, ang buti ni Lord sa buhay ni Kelly. Ay, ang buti ni Lord sa buhay ni Kenneth. Ay, ang buti ni Lord sa buhay ni Nanay Glads. Ay, ang buti ni Lord sa buhay ni Pastor. Huwag kang tagapalakpak at tagapanood na lang. Ranasin mo din. Puntahan mo. Tikman mo. Ranasin mo. Ano ang plano ng Diyos sa iyo? This will be our last verse for today. For those na hindi lamang niya titingnan, kundi gusto niyang maranasan ang kabutihan ng Diyos. Ito po ang gusto ng Diyos na iparanas sa iyo. Psalm 81:10, for it was I, the Lord your God. Listen, open your mouth wide, and I will fill it with good things. Wow! The Lord said, open your mouth wide, and I will fill it with good things. Grabe. The Lord wants you to open your mouth wide. Hindi naman sinasabi ng Diyos magngangahan kayo ngayon eh. Ito naman ay symbolical. Na ang ibig lang sabihin ng Diyos, humanda ka. Kailangan meron kang expectant heart. Kailangan nag-e-expect ka. Kasi sa mga nag-e-expect, sila lang ang makaka-experience nito. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Sino po nagsasabi rito, hindi ko lamang titingnan ng kabutihan ng Diyos. Titikman ko rin. Raranasin ko rin. Raranasin ko rin. Come on. Woo! Come on, let's stand up. We will bless the name of the Lord today. And we will say that He is good. Come on, clap your hands. Oh, we worship you, Jesus. Palakpak ng mga nag-e-expect that the Lord will fill you with good things today. Sino po naniniwala that the Lord will fill you with good things today? Amen? Come on, let's sing. Oh, taste and see that the Lord is good. Come on. Oh, taste and see that the Lord is good to Minsan pa. me. Oh, taste and see that the Lord Is good. Oh, taste and see that the Lord is good to me. You turn my mourning into dancing, put off my rocks and load me with gladness, and I will arise and I will praise you. I sing and not be silent. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good to me. He turned my mourning into dancing, put off my rocks and load me with gladness, and I will arise and I will praise. I sing and not be silent. Silent. Grab a partner. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. I want you to have a partner. Come on. Come on. Lapit na agad, lapit. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. I want you to have a partner. Come on. Marami pa pong walang may partner dyan. Sabihin mo dyan sa kapartner mo. O wala pa kapartner si Kelly. Wala pa partner si Kelly yan. Wala pa partner to si Kenneth. Okay. Sabihin mo dyan sa partner mo. Partner, Partner, wala akong plano. wala akong plano. Wala akong balak Wala akong balak na manood lamang na manood lamang sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Wala akong plano. Wala akong plano. Wala akong balak Wala akong balak
na maging tagahanga na lang, na maging tagahanga na lang, na-amaze na lang na-amaze na lang sa pagpapala ng Diyos sa pagpapala ng Diyos sa buhay mo. sa buhay mo. Simula sa oras na ito, Simula sa oras na ito, hindi ko lamang titingnan hindi ko lamang ang titingnan kabutihan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. raranasin ko din. Raranasin ko rin. Titikman ko, Titikman ko. raranasin ko, Raranasin ko. because the Lord Because the Lord is good to me. is good to me. Oh, taste And see Come on. that the Lord is good. Okay. Oh, taste and see that the Lord is Minsan good. pa. Okay. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, Taste and see that the Lord is good to me. He turned my mourning into dancing, put on my robes of Lord, give me gladness, and I will arise and I will praise. I sing and not be silent. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give come on. thanks to Pasalamatan mo na si you. Lord. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. For the last time, sabihin natin lahat with all our hearts. Oh, says And sing that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good to me. At sa lahat na nagsasabing hindi lang niya titingnan ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, kundi gusto niya ring maranasan, this is the word of the Lord for you today. Psalm 81:10, for it was I, the Lord your God. Open your mouth wide, and I will fill it with good things. Open your mouth wide. Open your heart. Expect from the Lord. And what the Lord said in His Word today, I will fill it with good things. Pupunuin kita ng mabubuting bagay. Pupunuin kita ng mabubuting bagay. Pupunuin kita ng mabubuting bagay. Receive it in Jesus' name. Thank you, Lord. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. Amen. Let's go. Thank you, Lord. Sige po, makakaupo na po tayo. God bless you.